Book ng buhay. Yan po daily ano na natin yan Parang routine na ng buhay natin yan. No? Nandoon ang ating pag-iingat, ang ginagawang pag-iingat ng ating gobyerno. Di po ba? Kaya po sa umagang ito, no, samahan niyo po ako, no? Kung ano man po yung mga Bibliang ginagamit niyo, English man yan, Tagalog, Ilocano, ano po, Cebuano, o ano man pong interpreterya malaya kayong buklatin po, no? Pero yung sa akin po, talagang Tagalog po ito, no? Sapagkat sariling wika natin po yung ginagamit ko po. Yan po ang kaloob sa atin ng Diyos. No po, para makita natin. At ang title po ng ating pag-uusapan, hello po nasa mga tahanan niyo po, no? Kung kayo po nandiyan dyan sa mga kinalalagyan niyo, paborito niyong lugar, upuan, matigas, malambot, kama, okay lang po yan, no? Ang mahalaga po, mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Amen. Inilahad po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Alam niyo naman po ang Korinto po, no? Para sa makaabot sa inyong kaalaman, ito po yung sentro, no, ng ikinabubuhay po sa panahon na yon, no? Doon lahat ang baksakan ng mga kargamento, no po, komersyo, lahat po nandoon po, talagang sagana po yan, no? Pero may mga dumadaan din po no? Lahat naman po, lahat ng iba't ibang bansa, dinaanan tayo ng pandemya. At salamat po sa Diyos ang paglalahad ni Pablo ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Mag-focus po tayo mga kapatid. Huwag nating sasayangin ang bawat pagkakataon. Sabi po dito sa mga talatang ito, basahin po natin yung unang talata. Mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na nung una, noong hindi pa kayo sumasampalataya, ilalagay po natin mga kapatid kung ano po yung sinasabi ng Scripture, ng salita ng Diyos, ilagay natin yung ating sarili. Huwag natin hayaan siya na lumayo sa salita ng Diyos. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Tulungan niyo po ako na mag-isip. Susunod na talata. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabing, sumpain si Jesus. Tignan niyo po wala pong nagsasabi niyan. Kung tayo po pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, hindi natin kayang tuligsain ang banal na Diyos. Sinasabi po ni Apostol Pablo. At ninuman, si Jesus ang Panginoon. Walang makakapagsabi na Panginoon ang Panginoong Jesus sa buhay natin kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Tingnan niyo po ang ating mga sarili, kaya natin napaparangalan ang Diyos, napapapurihan ng Diyos, napaglilingkuran ng Diyos dahil sa patnubay ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya natin nasasabi ang Panginoong Jesus ay Panginoon sapagkat pinatnunubayan tayo. Ginagabayan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Purihin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, puputulin ko po yan,
ang nais ko po, mga kapatid, ang magpaunawa sa atin. Ang magbigay sa atin ng kaalaman at karunungan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Hindi po marami, ha? Isa lang ang nagkaloob nito, ang banal na espiritu ng Diyos. Next slide. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain. Ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y, tandaan niyo po, no, unawain natin, ha? Sabi niya, para sa ikabubuti ng lahat, ng bawat isa'y pinibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Talatang 8. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Subalit iisang espiritu ang nagkakaloob nito. Hallelujah. Susunod. Ang espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos at sa iba'y ang kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. Hallelujah, Lord. May pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng himala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Huling talata po. At sa iba'y ay kakayahang kumilala kung alin ang kaloob na mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. Lastly po, mga kapatid, may pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Purihin po ang pagkabasa. Luwalhatiin ang salita ng Diyos. Hallelujah, Lord. Alam niyo po, no? Alam na alam po ni Apostol Pablo dahil dalubhasa po siya. Kahit matagal na siyang patay, naisulat po ito eh. Dumaan man tayo sa laksa-laksang bagyo ng ating buhay, hindi tayo pababayaan ng salita ng Diyos. Alam po ano, paano tayo magtutulungan para palakasin, ibangon ang nalugbok na mga iglesia. Ito po ang siyang nagiging gabay natin. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Nais ko po na pansinin natin, no, yung unang Korinto, Kabanata 2, bago po tayo lumulan po sa kabuuan nito. No? Ang magpapaunawa po sa inyo, mga kapatid, ay hindi ang speaker. Di po.
ang banal na Espiritu. Sapagkat siya ang ating karunungan. Sapagkat siya ang ating gabay, ang salita ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo po sa unang Korinto, Kabanata 2, sa mga sumusunod na mga talata, umpisahan natin sa siyam. Subalit tulad na nagsusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga. Hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Titignan po natin kung gaano po makapangyarihan, no? Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Ngunit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Okay? Susunod po. Maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Tingnan niyo po, ang ipinapakita ng Scripture, ang kaisipan ng tao, yung may itim po, no, na mga letra. Kaisipan ng tao yan. Tingnan natin yung kaisipan ng Diyos. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Amen po ba, church? Amen. Kaisipan ng tao, kaisipan ng Diyos. Susunod po. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan. Ano po? Kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Hallelujah. Tingnan niyo po yung karunungan na ibinigay ng Panginoong Hesukristo. Ng Panginoon po, si Apostol Pablo. Binabalanse niya po lahat. Kaisipan ng tao, kaisipan ng Diyos, binabalanse niya po yan, no? Kaya nga, kami ay nangangaral, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, sabi ni Apostol Pablo. Hindi namin karunungan ang aming ginagamit, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Next slide. Ang ipinapaliwanag namin sa mga ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga taong o para sa mga nagtataglay ng espiritu. Ano po? Kapag ang espiritu ng Diyos po ay nasa isang tao, ang salita ng Diyos nasa kanya. At ang ipinapaliwanag ay spiritual. Alam niyo po ba? Nakakaptured niya yan. Napagtatanto niya yan. Naiintindihan niya yung salita na yan. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng espiritu. Susunod po. Hallelujah, Lord. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Paulit-ulit po natin sinasabi yan nung araw pa po. Dapat yung lahat po ng umaaten ay kamanggagawa ng Diyos. Naalala niyo po ba yon? Walang hindi manggagawa ng Diyos. Bata, matanda ka man, o senior na uugod-ugod ka na.
manggagawa ka ng Diyos. Tingnan niyo po, no? Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu, wala sa kanya ang salita, ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila. Next. Kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa kaparaan, sa paraang espiritual. Alam niyo po ba yung mga kaloob na yan ng Diyos? Libre po yan eh. Ano po? Sinabog ng Diyos yan, no? Sa iba't ibang iglesia. Ayan po, no? Verse 15. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit, hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Maliwanag po na ang nagpapaliwanag sa atin po, hindi po si Pastor Ed, kung hindi ang salita ng Diyos. Yun po ang nais ng Diyos, no? Na tayo po ay dumepende sa salita ng Diyos. Hayaan natin siya na mag-minister sa iba't ibang pamamaraan ng Diyos, sa iba't ibang gawain ng Diyos. Ngunit, tingnan niyo po, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino po? Para sa inyo. Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ito po, no? Tingnan niyo, pakinggan niyo po ang salita ng Diyos. Hindi po ako, no? Ngunit, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Hallelujah. Para naman ang sarap pong palakpakan, no? Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen po ba kayo doon? Ako po, inangkin ko po yan, mga kapatid. Ang kaisipan ng Diyos ay nasa akin. Hallelujah. Ang kaalaman ng Diyos at karunungan ng Diyos ay nasa atin. Yan po ang magbibigay sa atin ng kalakasan, no? Kung tayo man ay nalugmok sa iba't ibang mga pagsubok na ating buhay. Nakikita niyo po ang pamumuhay po ng mga Kristiyano. No po, hindi lamang ngayon tayo magsasama. Baka bukas makalawa po, aalis kayo pupunta ng ibang bansa. Tama po ba? Titira sa ibang lugar. Iiwan niyo ang church. Maganda na po yun na pagbaunan tayo ng karunungan ng Diyos. Ng salita ng Diyos. Pinaon na natin ito. Para pagdating natin doon sa mga iglesia, sa America man, Europe, Middle East, mulat na tayo sa katotohanan. Hindi na tayo yung itataboy pa ng mga tatayong leader doon para magpatuloy sa paglilingkod. Amen po ba? No, sa mga iglesyang inyo pong kabibilangan, mga kapatid. Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Sang-ayon po yan sa inilahat ni Apostol Pablo. Amen. Tuloy po tayo mga kapatid. Ang Diyos po magpapaunawa ang salita ng Diyos. Walang iba kung hindi ang banal na Espiritu ng Diyos. Okay, ito na po tayo, no? Ang utos na malaman. Tuloy po. Susunod po. Yan. Yan po ay mga kautusan ng salita ng Diyos, ha? Ang utos na malaman ang kaloob sa mga talatang sumusunod. Basahin po natin. Mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu. Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman.
Talagang gustong-gusto ng salita ng Diyos na mabuksan ang ating kaisipan, no? Malawak na kaisipan patungkol sa ating kinabibilangan. Bakit ba tayo nasa iglesia? Yan po yung sinasabi ng apostol, no? Na magkaroon kayo ng wastong kaalaman sa susunod na talata po. Yan, thank you po. Alam niyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, yung fast natin po yung lumang pagkatao natin. Kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Totoo po ba? Diyos-Diyosan. Mga bagay na hindi talaga siya nagsasalita. Tingnan niyo po yung panahon natin ngayon sa oras na ito. Nagsasalita sa atin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabing, sasabihin niya po sumpain si Jesus. Wala po. Kailanman po ay hindi pwedeng sabihin niya ng isang nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Susunod po. Ito ang kaalaman na magtataboy sa atin sa kamangmangan. Iniiwas po tayo ng Diyos na huwag tayong manatiling mangmang. Gusto niya pong maging matalino talaga ang mga Kristiyano. Kaya gusto niyang iiwas. Gusto niya na maging matalino tayo, no, sa pananaw, sa salita ng Diyos. Na may kinalaman sa nagkaloob. Sino po ba ang nagkaloob ng mga kaloob na ito? Walang iba, hindi. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagkaloob ng mga kaloob para sa iglesia. Wow. Ang bihira. Lord, thank you Thank you po, Panginoon. Tingnan po natin sa mga talatang ito. Ang simula ng mga kaloob. Purihin ang Diyos. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob na makakatulong po ito para makita po natin yung nalugmok na ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tumayo. Tumayo siya. Palakasin sa tulong ng Santong Espiritu ang salita ng Diyos. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Susunod po. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon. Panginoong pinaglilingkuran. Tingnan niyo po wag natin pong o sasanggiin man lang kung anong iglesia po yan. No? Respetuhin po natin. Respetuhin natin po ang bawat isa. Iisang Panginoon, iisa ang pinaglilingkuran. Dapat po mulat tayo, no? Kung sakaling pumunta tayo sa ibayong dagat, alam natin ang tunay na pagsamba sa iglesyang ating patutunguhan po, mulat tayo sa karunungan, sa kaalaman. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Hallelujah, Lord. Sabi po sa aklat ng Epeso, Kabanata 4, talatang 7 hanggang 10. Si Apostol Pablo pa rin po ito, inilahad niya po ito, Hindi lamang sa Corinto, hindi lamang sa Epeso, maging sa Roma po, mamaya makikita po natin,
sa bansang Roma. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Pagmasdan po natin mga kapatid ang ating mga sarili. Sabi po ni Apostol Pablo, bawat isa. Huwag natin pong sasabihin pa, baka marinig ng Diyos na wala naman akong kaloob. No. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Mga kapatid, walang hindi nakatanggap ng ihasik ng Diyos ang mga kaloob na binhi. Nakatanggap po ang bawat isa. Amen po ba, mga bata? Mga matatanda na po, ano? Nakatanggap po tayo. At salamat po sa Diyos, no? At ito po ay aking tinanggap. Ito po na makapagsalita ng mensahe galing sa Diyos. Amen po ba? Amen po, no? Salamat sa buhay ng ating mga pastor. At yung mga tinawag po na magpapastor. Amen. Makikita niyo po, napakarami pong kaloob ng Diyos. Ang dami po. Kaya sabi po diyan sa talatang 7, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Sa susunod po. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Tingnan niyo po yung sinasabi ng scripture. Nang umakyat siya sa kalangitan. Susunod. Nagdala siya ng maraming bihag. Alipin, no? Alipin ng Diyos. Servants of God, nagdala po siya ng maraming bihag, ha? Na po, nang bumalik po, no? Ang Panginoon. Nagdala siya ng maraming bihag. At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Next. Anong ibig sabihin ng umakyat? Okay, nagdala ng maraming bihag. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, ibig sabihin niyan ay ang bumaba muna, mga kapatid. Siya sa kalaliman ng bahagi ng lupa. Ang Panginoong Hesus ay bumaba sa lupa. Hindi para paglingkuran. Naalala niyo po ba yan? Kung hindi ang maglingkod. Yan po yung maging nakaugalian na ng mga Kristiyano eh. No, role model natin ang Panginoong Hesus. Kaya binabanggit niya po yan, no, yung pumanik. He descended into heaven, no? At naupo ang Panginoong Hesukristo sa kanan panig ng Ama. Siya'y muling bumalik sa kalupaan upang maglingkod. Hindi para paglingkuran po. Yan po ang gustong-gusto ng Ama eh. Yung naglilingkod tayo. Pinaglilingkuran natin ang bawat isa. Ayon sa sukat ng ating pananampalataya po, mga kapatid. Susunod. Ang banal na espiritu ang nagkaloob nito. Wala pong iba nagkaloob sa atin, no? Tignan natin kung gaano kalaki. Tignan niyo po ang church, ha? Ang church po. Ang mga kaloob na to makikita natin, no? Mabivisualize natin kung gaano kalawak. No? Kaya sinabi niya po hanggang sa dulo ng daigdig. Ano po, naalala ko tuloy yung aking bunso po nung bumalik sana eh. Nung bumalik po siya, mga kapatid, pasensya na kayo, naalala ko yung aking bunsong babae.
nang bumalik sa New Zealand. Medyo naluha po ako noon. Pero pinagbibilinan ko po siya na huwag mong kakaligtaan ang iglesia. Ipinalangin po namin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po? Nabigyan siya ng Diyos ng tunay na nagtuturo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, opo, Papa, opo. Opo, sagot niya, opo. Pagkatapos nun po, ipinalangin ni Pastor Dante. Pagpalain ang buhay nila. Kapag tinitingnan po namin ni Pastor Dante ang aming sarili, bilang pastor, kahit alam namin ang tawag ng Diyos sa amin na magpastor, pero dumadaan pa rin po kami sa yugyug ng buhay. Amen po ba? Dumadaan kami sa iba't ibang pagsubok, problema, karamdaman ng buhay. Kaya po dyan sa kapahayagan na yan, walang ibang nagpapalakas sa atin mga kapatid, sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, kung hindi ang salita ng Diyos. Mahina ang ating katawang lupa, ngunit ang Espiritu ng Diyos ay malakas. Amen. Kaya tayo nakakatayo. Hindi porke tayo tumatayo, tayo'y malakas physically, hindi po. Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And letter A, tingnan po natin to yung mga kaloob ng Espiritu po ng Diyos. Bawat mananampalataya ay binigyan ng kahit isang kaloob. Sunod. Bawat isa po tingnan natin kung saan tayo. Kung saan tayo lulugar, no? Para sa ikabubuti ng lahat, binigyan tayo ang bawat isa ng kaloob ng Diyos. Para po ba sa ating sarili? Para sa ikabubuti ng lahat. Pinibigyan ng patnubay na nagpapakitang nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ginagawa mo. Natulungan siya, maipanalangin siya, mabigyan siya ng payo, tulungan siyang bumangon. Dahil ang mga taong yun po ay nagtataglay. Ipinapakita po nila, taglay ko ang Espiritu ng Diyos. Amen. Susunod kapatid. Hindi lahat ng kaloob ay ibinigay sa isang mananampalataya. Tingnan niyo po, no? Isang tao, pagkakalooban niya lahat ng kaloob ng Diyos, hindi po mangyayari mga kapatid. Tingnan po natin yung mga talatang ito. Hindi lahat ay apostol. Sinabi po ng scripture o propeta o guro. Tingnan po natin, sino po ba yung mga guro? Listen po church, sino yung mga guro? Taas po ng kamay. Sino po yung pinagkalooban na magturo? Yan. Sino po? Taas ang kamay. Oh, si Ate Lily pa, nagpauna pa kayo kay Ate Lily? Uulitin ko po
Sino po yung pinagkalooban, no, ng gawaing guro o teacher? Taas po ang kamay. Pambihira, no? Gusto mo ba natin tawagin yung mga pangalan? Ah. Taas na lang kayo, no? Sige po, taas ang kamay. Yung mga taturuan na mag-grow. By profession po, ha? Sino po ba yung mga teacher na yan? Okay. Okay, titignan niyo po yung background niyo. No? Wag po tayo magkukuble, no? Gusto ng Diyos na makita siya. Na po, hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng himala. Wala po yan sa isang tao. Kaya po lahat tayo ay bahagi ng iglesia. May magagawa tayo para sa ating iglesia. At hindi yung kung ano ang gagawin sa atin ng iglesia. Kung hindi kung ano ba yung maaambag ko. Pastor Ate Lily. Ano po ba yung kaya kong gawin na itulong? Ayun po yung sinasabi, no? Para yung church bumabangon sa kabila ng kahinaan, tumatayo siya. Hindi po buwendang-wendang kasi ang dami po eh. Makikita niyo po sa salita ng Diyos, nagtutulong-tulong ang bawat isa. Hindi po kayang ibaksak eh, talagang titibay siya. Hanggang sa matapos po natin ito mga kapatid. Patatayuin talaga tayo ng Diyos. Hindi lamang sa loob at maging sa labas ng iglesia. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro, hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala. Pagmasdan po natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Para sa lahat po ang mensahe. Okay. Himala Pero tignan niyo po, by profession ang mga Kristiyano. May mga doktor po eh. Amen po ba? May nawawala po bang doktor sa isang iglesia? Merong mga doktor. Merong mga nurse na pwede silang makipagtulungan para yung pangangailangan ng bawat kapatiran ay nasusustain. Nakakatulong tayo sa mga nangangailangan, mga kapatid. Yan po yung mga halimbawa lang po na pumapasok sa aking isipan sa panahon na ito. No? Sayang naman po kung hindi natin ito magagamit. Okay. Tuloy po tayo. Magpagaling na mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag na mga wikang ito. Nanyo po, may mga, baka hindi po natin napapansin na tayo po may gift of healing. Amen po ba? Practice po natin, kapatid. Baka mamaya kaloob ng Diyos sa iyo yan na mapatungan ng iyong kamay. Marami na po yan Ano po sa mga kapatiran, sinasabi nila, nagpapatotoo sila. Salamat, pinagaling ako ni brother. Naipag-pray ako. Salamat, gumaling ako. Lumabas yung aking bato. Sumama sa ihi. Marami po ang mga kapatiran. Nawala yung aking sakit ko sa ulo. Sakit ko sa balikat. Bakit hindi po natin itry, mga kapatid? Magministeryo tayo sa bawat isa. Yan po'y kaloob ng Diyos Kaloob sa ating lahat ng Diyos. Sabi niya po dyan, no? Kung may magsasalita po sa iba't ibang wika, ang kailangan po may magpaliwanag nito. Sabi ni Apostol Pablo, para may kaayusan.
may kaayusan sa loob at labas ng iglesia. Hindi pwedeng magsasalita ka ng iba't ibang lengguwahe kung hindi mo naman ito maipaliliwanag sa mga taong nakikinig. Wala pong saysay, mga kapatid. Kailangan pag may nagsalita sa iba't ibang wika, no, speaking on tongues, kailangan may magpaliwanag po. Susunod. Hallelujah. Ang pagkakaiba-iba ng bawat kaloob sa mga talata po na makikita niyo po sa inyong harapan, basahin po natin sa banal na kasulatan. Karunungan? Sino po ang merong karunungan? Tahimik na tayo. Opo. Okay. Okay, karunungan po, no? Tingnan po natin, no? Sa mga tanong. Oh Lord, salamat po, no? Salamat sa iyong salita. Ang ilan sa atin ay pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Galing sa Diyos. Na po, ibinibigay sa ating lahat, ha? Yan po yan, no? Hindi lamang karunungan, susunod na talata, kaalaman. Yan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman. Karunungan na, may kaalaman. No po? Meron siyang knowledge, meron siyang wisdom. No po, para kumpleto po, no? Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, subalit iisang espiritu ang nagkakaloob nito. Sampulan po natin ng isang karunungan at kaalaman. Susunod na talata. Yan, sabi po ayon kay Job, nakita niyo naman po ang naging buhay ni Job, talagang lugmok na lugmok. Sabi po diyan sa Job chapter 28:28, at sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan. Kapatid, dalawa lang po ang sinasabi diyan. Balikan po natin, kapatid. Paggalang sa Panginoon at pagsunod sa Panginoon. Mga kapatid, paggalang sa Panginoon at pagsunod sa Panginoon ay tanda ng karunungan. Alam natin po yan, no? Nararamdaman natin because of the Holy Spirit, no? Na nakikipamuhay sa bawat Kristiyano po. Susunod, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Kapag nakikita po natin, no, na tayo po ay dadalayungin ng kasalanan, didistansya po tayo. Ha? Hindi po lalayo sa atin yan, mga kapatid. Ang kasalanan po ay kaakibat na ng buhay. Buhay ng isang tao. Hindi po yan lalayo sa atin. Susundan-sundan tayo niyan. Kahit saan tayo lugar magpunta. At ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Yan po yung karunungan at kaalaman ng Diyos. Amen. Susunod. Pananampalataya. Hallelujah. Ay, ang bilis ng oras po. Sorry po. Nalibang po ako. No? Pananampalataya. Siguro po dito tayo magtatapos po, mga kapatid. No? Pananampalataya. Ang espiritu ring iyon ang nagkakalob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo, no? Wala po sa screen ninyo, sa kabanatang 10 na aklat ng Roma,
ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Establish po siya, no? Tumutubo siya. Binhi po yun, no? Tumutubo siya sa katawang lupa ng isang tao. Yun po yung sinasabi. Marami po, no? Dahil sa faith ng bawat isa, natutulungan natin kung ano man ang pangangailangan ng bawat isa para manatiling malakas ang Iglesia ng Diyos. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. It's 11:32. Lumabis po